So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video about to sa power dynamics base sa itsura or looks. Diba sabi ko naman sa inyo yan, yung treatment ng tao ay base sa itsura mo or looks. So, magbibigay ako ng mga example dito. So, mga nanliligaw, may posibilidad din yan kasi hindi nga enough yung chad. Ibig sabihin mga pogi, hindi masyadong marami. 10% lang sila sa lipunan. So, karamihan ng normie, napupunta lang din sa kapwa normie or below pa sa kanila. So, ang nangyayari dyan, yung mga nanliligaw, either friends, na develop na lang. Hindi siya yung genuine desire. Na develop na lang. So, nakikita ko yan sa mga kawork ko kasi pareho sila normie, so nade-develop na lang yung babae dahil sa panliligaw nung lalaki. Pero yung mas may kapangyarihan doon yung babae kasi nanligaw ka ibig sabihin pag nanligaw ka, below ka kasi binibenta mo yung sarili mo, pinuproof mo dun sa babae na karapat dapat kanyang piliin. Which is kabaliktaran ng pagbabae na mili sa'yo base sa itsura mo, yun yung genuine desire o tinatawag nating true love. Kasi ang love kasi yan, base yan sa attraction. Ganon din naman, bakit nanliligaw yung lalaki sa babae? Kasi nga, kaya siya nanliligaw kasi gusto niya yung genetic ng babae. So, nagandahan siya doon, naseksihan, or trip niya yung babae na yun. Kaya niya gusto yung ligawan. So, siya yung magpo-pursue. So, kabaliktaran naman yan dun sa babae. Pag yung babae yung natripan ka base sa itsura mo, pareho lang di ba? Kahit anong baliktad ko, pareho lang. Lahat ng lalaki at babae hanggat maaari gusto nilang magkaroon ng attractive na partner. So, kung iisipin mo, pareho lang naman Ang may power lang kasi dito, yung babae. Kaya 70% ng mga normie dyan na nakikita nyo na merong karelasyon, yan yung mga na-develop na lang kaibigan sa kaibigan, crush. Iba yung crush sa genuine desire. Yung genuine desire is parang talagang pinupull ka. Parang may magnet, pinupull ka, na-attract ka. Diba kung nga lalaki, i-ano niyo yung perspective ng lalaki. 'Di ba nakita ka na maganda tapos sexy. Parang matatameme ka, magsisimp ka, yung mga ganun, magiging bobo ka. Ganun din naman sa babae. Pero pagka yung mga nanliligaw, na-develop na lang yung babae dahil sa ganun, yun, magiging consistent ka. So, laging may kapangyarihan dito is yung kung sino yung above sa itsura. So, kung normie sa normie na babae at lalaki nagka-developan, mangyayari dun, mas above yung babae. Kasi, kaya siya nagsettle doon dahil hindi enough yung mga pogi, tsaka, yun lang yung nakayanan niya. Yun lang din yung nanligaw sa kanya. Marami kasing factor Kasi meron akong mga katrabaho na normie sila, pero wala kasing nag-approach or nagano. So, 35 na sila ngayon, virgin pa rin sila. Never nagka-boyfriend since birth. Kasi nga, yun, naano sila sa trap ng edukasyon. Kasi nag-nursing sila, di ba? Tapos kumuha ng experience, ganyan. So, yung mga attractive na mga babae na kumuha ng kakurso ko ng nursing, na pouch na sila dun sa trabaho, yung mga nanliligaw sa kanila, or sila yung nagkagusto, sila yung namili dun sa lalaki, which is pinaghirapan nila. So, kung iisipin mo, same lang talaga kung sino lang talaga yung may itsura, either lalaki yan at babae, sila talaga yung nagdo-dominate sa relasyon. Di ba sinabi ko na yun dun sa last ko na yung mga iba kong video na pwede ba maging alpha yung beta dahil nga wala naman siyang genuine desire sa'yo, which is na-develop na lang sa kabaitan mo tsaka na-provide mo
mabilis mapalitan yun, mabilis mapalitan. Pag hindi ka lang naging consistent, kitang-kita na niya yung butas mo, ibig sabihin yung mga negative mo. Hindi kagaya ng halo effect ng attractive na tao, kahit maging tarantado ka or kahit namang cheat ka, pinapatawad ka pa rin. Ganun yung nangyayari dyan sa sa power dynamics base sa attractiveness level ng babae at lalaki. So, yan sa mga na yan, naobserbahan ko yan sa mga pamilyado na lalaki na normie to normie. Ang nangyayari dyan is consistency. Hypergamy ginagamit ng babae dyan. Nagsettle sila dun sa lalaki dahil hindi nga enough yung mga chads. Tapos, wala rin naghihit sa kanila at nagsettle na lang sila dun sa nakakayanan nila tsaka dun sa mga, anong tawag dito? Sa mga best option nila. So, kung wari, yung naligaw na yun yung pinaka-best option niya. Tapos, pasado naman sa looks threshold, which is normie sa normie. So, sasagutin na niya yun. Pero, hindi guarantee yun na genuine desire yun. Ang tawag doon, nagsettle na lang. So, yun yung napansin ko eh. Pagka nandun ka sa relasyon na yun. Kasi, naranasan ko yun sa sa first girlfriend ko. Pareho kami ng looks. Ibig sabihin, pareho kaming attractiveness scale. Kuwari, 5 ako, 5 din siya. Ang nangyayari dun, mas ako yung nag-e-entertain, tas ako yung pursuer. Kasi pareho kami, pantay. Pag normie to normie, dahil babae yan, hypergamy lagi. Gusto kasi ng babae, laging angat sila eh. Lagi silang angat. So, kahit normie to normie yan, ikaw pa rin talaga yung magsisim. So, yun napansin ko eh. Pero pagka yung ako yung laging attractive sa mga naging exes ko, which is yung mga sumusunod, yung lahat na ng mga sumunod, mas ako yung nagiging dominante sa relasyon. Yun yung napansin ko. Pati rin hindi lang sa akin to, obserbasyon ko rin to sa mga pamilyadong tao. Kaya nga nila minimaintain yung pamilya nila, hindi sila makapag-cheat. Kasi nga, wala naman din pag-cheatan. Kasi yung mga pamilyadong lalaki na katrabaho ko, tapos yung mga iba pang nakikita ko na pamilyado na normie tsaka below, walang pre-selection. Doon nga ako nagulat eh. Sabi ko, eto may asawa at anak naman, bakit hindi na pre-select? Hindi pala guarantee na kahit na may asawa at anak ka na or may kapartner ka karelasyon, hindi guarantee na mape-preselect ka. Ibig sabihin, may babae na willing maging kabit mo. Kasi ang daming pamilyado eh. Kung iisipin nyo yan, kayo, sa mga obserbasyon nyo sa mga kaibigan nyo na may asawa at pamilyado at anak na normie, meron ba sila naging kabit? Di ba usually yung mga nagkakaroon ng kabit, yung may mga itsura. Yung may mga itsura lang talaga. Pero, o kaya, kahit normie, pero meron siyang status. Yung pera kasi hindi gaano mahalaga yan eh. Yung status talaga yung eh. So, kung wari, ganun. Kasi yung status kasi, parang respect din yun eh. Respect. Nag-i-impose siya ng respect. Dahil sa mo, sa status mo. Pero hindi ka naman din magkaka-status kung pangit ka. Ang nagkaka-status lang is high tier normie or talagang super pogi. So, yun yung mga nagkaka-status base sa Napansin ko to eh. Pagka yung mga pamilyadong lalaki, tawag nila sa misis nila, commander. Tapos, meron silang curfew. May oras sila. Parang, uwi na ako ganitong oras kasi hanapin ako ng misis ko. Tapos, tinitext sila, minomonitor sila ng ng misis nila. So, parang, wala talaga silang kawala na talagang consistency gagawin nila habang buhay. So, alam ko yung perspective ng mga yan, yung mga lalaki na pamilyado na normie. Sila talaga silbidor.
ginagawa na nila yung trabaho ng panlalaki, gagawin pa nila yung trabaho na pang babae. Kagaya na sa video na nakita nyo, yung lalaki nagsasampay, naghuhugas ng pinggan. Hindi ba kagaguhan yan, di ba? So, pero tingin nila, normal yun. Kasi ni-normalize yun eh. Sa bagay, normalize, normie. Wala tayong magagawa, 70% eh. Bihira lang naman ng mga chads eh. Ang chad lang talagang nakakaano ng genuine desire. Or kahit hindi ka chad, basta namag mo yung babae. Kunwari ganito, normie ako, pero yung girlfriend ko is, an attraction level niya is, di ba normie 5. So kunwari attraction level niya is 3. Ikaw ang dominante dun. Makakaguarantee ka ng ng genuine desire doon pagka ganun. Kuwari 5 ka, tapos 3 yung babae. Makakaguarantee ka ng genuine desire doon or tinatawag nating true love. So, naglalaro talaga yan sa mugging. So, mugging. Kagaya nung kay Andrea Brillantes, tsaka kay Seth. Mag-shota pa pala yun. Tapos, in-entertain ni Andrea Brillantes si Daniel Padilla. Kasi nga, si Daniel Padilla parang 5'11". Si Seth kasi parang 5'7", 5'8" lang. Tapos, walang jawline si Seth. Medyo chubby pa. Si Daniel Padilla, may jawline siya. Wala nga rin hindi ganong mahaba yung ramus length ni Daniel Padilla. Pero, forward growth yung mukha niya. Ibig sabihin yung parang forward projected yung mukha niya. Kaya siya attractive. Tsaka okay yung face to width ratio ng mukha niya. So ayun, si Daniel din, in-entertain niya si Andrea kasi si Andrea Brillantes mas bata tsaka mas attractive kumpara kay Catherine. Sa ilong pa nga lang, pangusi di ba? Si Catherine. Si Andrea Brillantes ang tangos ng ilong. Tapos, yung jawline ni Andrea Brillantes, mahaba yung ramus length niya. Kaya yung mukha niya, parang kaparehas kay Liza Soberano, tsaka Maris Racal. So, ibig sabihin, maganda yung mga jawline nila nung dalawa. Kaya sila nagka-attrakan. So, ganun yun talaga na ang treatment base sa itsura mo. Pero, hindi naman guarantee ito laging chad yung makakadali. Basta na mag mo yung babae. So, kunwari, 7 ka. Yung 5 na babae, yung 5 magiging submissive sa'yo. Pero na lang kung hindi mo alam itsura mo talaga, napakabobo mo naman nun. Pero kung 7 ka nyan, marami kang passive nyan. Which is, mabablackpill ka na, bata ka pa lang. Malalaman mo yan na, attractive pala ako kasi napakadali lang sa akin eh. Marami nagkakagusto sa akin. Which is, kung 7 ka talaga, marami magkakagusto sa'yo. Baka nga hindi mo patulan yung 5 eh. Kasi nga, marami nagkakagusto sa'yo. So, kung 5 ka naman, magkakagusto sa'yo 3. Or, pwede kang mag-shoot sa out of your league naman. Pero, ikaw ang silbidor. Normie to normie, 5 to 5. 5 na babae, 5 yung scale ng lalaki. So, ang mangingibabaw dun yung babae. Syempre, hypergamos di ba? Syempre, kaya ka naman niya pinili kasi ikaw yung best option niya na sa panahon na yon Kaya lagi ko to sinasabi, sa panahon na yon. Kasi ikaw yung pinaka-best option niya. Tapos, marami kang nabibigay na benefits sa kanya ng babae. Kasi laging, pag nagdesisyon kasi babae, base sa present Kuwari, di ba yung iba, may makikita ka mga napanot na. Kasi nga, maaga sila na poach. Bata pa lang sila, 18 to 25 na poach na sila. Ibig sabihin na poach is, nadagit na sila ng mga nanliligaw. Kaya ganun. Tapos matutuklasan na lang nung babae yung attractiveness niya pagka maraming nanghihit sa kanya. Or natuklasan niya yung kapartner niyang lalaki na napapanot na, mawawala na siya ng attraction doon.
or nawalan ng trabaho, ganyan. Kasi nga nanligaw eh. So pag nanligaw ka, below ka. Pag nanligaw ka talaga, below ka. Ano yan? Matik yan. Kasi hindi genuine desire yun eh. Base yun sa na-provide mo. Which is hindi sa genetic. Hindi genetic yung na-develop na lang. Kasi mabait ka, tapos silbidor ka pa. So, consistency yun habang buhay. Once na umistop ka dun sa mga serbisyo na ginagawa mo, mawawalan siya na attraction tapos maghahanap siya ng iba. Kaya nga yung iba, di ba sabi nila, unti-unting nawawala yung babae. Kuwari, karelasyon mo yun, tapos nanligaw ka, tapos sabay may nahanap siya na ibang mas above pa sa'yo. Mawawalan siya ng attraction sa'yo, unti-unti na yung mawawala ng gana, hindi ka na i-entertain. Tapos, lagi kang parang yung mga gusto mong gawin, hindi mo na nagagawa kasi nga nagbago na yung ugali niya. Cold na siya, yun, cold na. Walang gana, wala na siyang gana. Kasi nga may nahanap na siya na iba. Ganon din naman yung nangyayari sa monkey branching eh. Di ba yung monkey branching? Kuwari, bago niya i-dispatch siya yung kapartner niya, may mahahanap pa siya na iba na best, na parang best na option niya. Hindi niya muna iiwanan yung present niya hanggat wala siyang kasiguraduhan dun sa niya, sa next niya. Eh, mga lalaki hindi, nag-i-stay yung lalaki basta may sex lang. Ang ginagawa kasi ng lalaki, nangungulekta lang eh. Nangungulekta, basta magagamit, ma-sex nila yung babae. Gusto ng lalaki pagsabayin lahat. Eh, babae hindi ganun eh. Iiwan niya yung eh. Kasi base sila sa emotion, di ba? Which is based sa itsura mo. So, kung binigay niya yung sex sa'yo, ibig sabihin, gusto niya yung itsura mo. Gusto niya yung itsura mo. Na-attract siya sa'yo. Ganun yung monkey branching. Medyo brutal sa babae. Kasi, pagka iniwan ka na niya, once na siya nang iwan sa'yo, hindi mo na siya magagamit uli. Hindi mo na siya may sex. Kasi nga, iniwan ka na niya. Hindi kagaya na pag ikaw yung nang iwan, ikaw yung lalaki nang iwan, which means, ikaw yung pinaka-attractive. Ikaw nang iwan eh. So, may nahanap ka na best option dahil lalaki ka. Ikaw yung attractive. Magagamit mo pa yung ex mo. Nangyari na sa akin yun eh. Yung 3 na pinagsabay ko. Yung kaibigan ko na mataba. Yung ex ko. Tsaka yung present ko. Pagsabay ko yun. Kasi nga, ako yung nang iwan dun sa ex ko eh. So, ganun din yung sa babae. Pag once natapos na sila sa'yo, hindi mo na magagamit yan na pera na lang kung nag-fail yung nila, pinili nila. Kuwari yung pinili nila, niloko lang pala sila, sa una lang magaling. So, may chances siyang bumalik sa'yo. Tapos, magmamakaawa. Yun yung mga nakikita nyo sa video. Kasi, wala na naliligaw sa kanya. Yun na yung pinaka-best option niya. Kahit bali dalawa yung best option niya. Eh, hindi nagseryoso yung niya, pinag-monkey branch niya. Babalik siya dun sa Pero nasa lalaki na yun kung tatanggapin niya yung babae na yun or hindi. Medyo brutal sa babae kasi feeling sa kanila eh. Once binigay na nila yung sex kasi, may kasamang na yun eh, emotion na yun. Hindi sa lalaki, hindi eh. Collection eh. Tapos nagbabase tayo, na-attract tayo sa babae, which is yung kabataan nila, youth, tsaka yung yung submissiveness nila. Tsaka yung pagkikare nila sa'yo. Kunwari, masyadong submissive yung babae sa'yo. Made-develop ka kahit na normie lang yung babae. Tapos, hindi ka na ma-attract doon sa super ganda kasi nga, ang trato sa'yo, pangit naman eh. Pangit. Kasi nga, di ba pag babae, hypergamos yan. So, kung mas attractive yung babae sa'yo, pangit treatment niya sa'yo. Or normie lang, normal. So, yun yung power struggle
Mas brutal sa babae kasi nang iiwan yan tapos hindi mo na magagamit. Hindi kagaya ng lalaki na nangungulekta lang yung lalaki. Kasi for, ano lang, sexual preference lang. Para sa sexual variety. Diba sa Red Pill sinasabi nila yon. So kung iisipin mo to, dalawa lang talaga strategy. Alpha fox tsaka beta box. Yun lang naman talaga eh. Alpha seed, beta needs. Yun lang talaga. Totoong totoo yun. So yung mga 70% dyan na nagsettle yung babae, may pamilyado. Actually, eto mabablackpill kayo dito. Di ba sinabi ko na yun sa mga iba kong video? Yung mga lalaki na yun, yung 70%, walang pre-selection yun. Wala silang kabit. Wala silang kabit. At eto masaklap na ito. Yun lang nagkagusto sa kanila sa buong buhay nila. Sa normie na babae, 100 yan eh. Maraming magbe-message dyan eh. Sa Facebook eh. Or sa Messenger. Yun yung brutal na talagang power dynamics. Mas makapangyarihan talaga yung babae. Na kahit na normie sa normie, mas mangingibabaw siya. So, paano? Yun lang siguro. Peace.